Tayo po ay saglit na manalangin. Aming Diyos, aming Ama, sa aming pag-aaral sa umagang ito. Samahan niyo po kami, Panginoon, at gabayan sa aming pong pag-aaral. Ang pangulo ng Banal na Espiritu ang siyang ating maranasan. Ang aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And subject. Ayan po, so ayan, magandang umaga mo at ayan, narinig niyo po ba ako? Kahit ayan, kahit may nasa labas, basta sa ating live ay marinig po. Nakabukas sa Lucas chapter 16 kasi yan po yung Bible text natin. And from time to time, ang gawin po natin ay tatalon po tayo. No, so umagang ito, we are sumarahan po tayo, no? Halos 30. So, I encourage din po na yung mga gusto pong dumalo ay okay pa rin kasi kayang-kaya naman i-accommodate ng 30 dito, no? So, yan, batiin po natin ang ating katabi ng good morning. Ito, 31 and October, kaya ang ating topic ngayon is pag-usapan po natin about yung undas, no? Ang alam ko, November 1 ay All Saints Day. Tama ba ako? At sa November 1 daw, araw ng mga buhay. Tapos November 2, araw ng mga patay, no? And I was preparing this message and naalala ko yung tatay ko, no? I think ikatlong taon na yata ngayon. I don't know, dalawang taon. Ikatlo na yata, no? Ika 3 years. So, nakita ko kasi lagi sa Facebook yung mga friends ko sa mga Facebook. Siguro nakita nila na yung sa amin ay maluwag at saka bundok naman po yon. Kaya, pag bumisita po kayo sa amin, sa banda sa amin, makita nyo po na andun yung cemetery din. Kumbaga ito yung bahay namin, ilang feet na lang andun po yung aking yung panchong, tama yung term ko ng aking tatay. At yung mga kaya minsan may mga nagbibisita po sa amin doon, nagugulat sila, bakit mayroon ko yung panchong dyan? No? At I remember when I was young, kinakatakutan naming lapitan yon, no? Di ba, ikaw ba naman, ito yung backyard mo, dyan lang. Tapos paggabi, puting-puti yung panchong, no? At naalala mo yung namatay na kamag-anak, lola o tito. Kasi meron kaming tito na namatay, yun, mismong dinadaan namin yung pathway o yung paglipat ka sa akit ka punta sa bahay namin, andun yung panchong. Kaya pag inabutan ka ng gabi, of course, syempre madadaanan mo yun. And I recall yung time na it was our, yung, alam mo kasi sa amin, pag may mga kultura doon na tradition na binubuksan nila yung libingan o binubuksan nila yung panchong, o kung nakahukay man, hukay at ilalabas. Lalo na kapag kunyari, may napanaginipan akong masama, no? Or kaya nagkasakit ang isang membro ng pamilya. And dahil doon, hindi naman lahat ay Kristiyano, magkukonsulta po kami ng mga parang albularyo dito sa Tagalog region, no po. Pero ang tawag namin doon ay mga mambunong or mumbaki sa ibang konsultahin namin, bakit yung pamilya namin nagkakasakit o isa sa aming pamilya, membro ng aming pamilya ay nagkakasakit. At syempre, yung pinaka-priest doon, titingnan, sabi, aaralin, kung bakit nagkakasakit yung kamag-anak o membro ng iyong pamilya ay dahil nasisikipan yung yumaong, kunyari, yumaong lolo nyo, nasisikipan ang kanyang katawan. Iba yung sukat, parang gano'n. So,
Ang gagawin po noon ng pamilya na namatayan, o halos sabihin natin 2 taon ng lumipas, huhukayin po yon at lalabas yung patay. No? And I witnessed that, yung tito namin nagpakamatay, parang may aayusin kasi sa kanyang tawag dito, yung pinaglagyan, yung kabaong. So nakita ko inilabas. Tapos, very fresh pa yung mga laman. Ganun po sa amin. No? And it's very clear in my mind kung paano nila, kahit may mga fresh pa tinatanggal. Kasi kailangan ilipat yung buto niya, parang something like that. No? Kailangan daw hindi nakahukay, kailangan nakapantyong siya. So, ginawa yun, pinrases, ayon sa kanilang paniniwala. Kaya, bata pa lang ako, nagkaroon ako ng takot. No? Pag nakita ko yung ito yung katawan ng tito ko na naaagnas, medyo fresh pa. Tapos, nung bata ako, takot talaga ako sa multo. No? Sino sa inyo ang natatakot sa multo? No? Kasi we believe na maaaring andyan andun yung, at magulat ka. Kunyari, gabi, nakita mo sa pantyong, mayroong white lady, something like that. No? So, tumatayo yung mga balahibo ko at pag uutusan ako ng nanay ko, mag-igib ka nga ng tubig, kunyari mga alas 7 o alam mo naman sa bundok, pag alas 7 na, madilim na. At hindi masyado yung walang electricity nung time na yon. Kaya ako takot na utusan kahit pag-igib ng tubig. No? No? Pag ganitong November, November 1, November 2, yun yung mga usapan. No? Patungkol sa mga yumaong At maaring sa atin, may namatayan po tayo, no? Mayroon po tayong mga mahal sa buhay na nauna na sa atin. At ilan sa atin ay naglinis na po, no? Punta doon, binisita, nagtirik ng kandila, ho. No? Isang bes, dito yung habang nandito ako, may mga bata dyan na maiingay. Tapos kumakatok sila sabi. May sasabihin yata kay Sister Sarah, and ako ang humarap kasi nga, dito lang naman ako. Kukwento yung mga bata, no? Pastor, hindi po kayo ma-attend ng aming mga ng online Bible School. Bakit naman? Kasi bukas po, sabi ng mga bata. Ang dami niyang alam, tapos nakikinukwento niya sa akin ang dahilan kung bakit sila nagtitirik ng kandila. Kayo po ba, ginagawa ba natin yun? Nagtitirik ng kandila sa tapat ng bahay? Tapos gusto ko sanang liwanagin pa bakit sila nagtitirik. Pero may sagot siya. Kasi daw dadaan doon yung yumaong lola yata. Dadaan daw, kaya dapat magtirik. Para pag nakita yung kandila, pupunta daw yung lola nila, tapos papasok. Gusto niyo ba magtirik tayo ng kandila? No? Nung isang nakita ko, lately lang, no? Kahapon, nung isang hapon yata. Nauso na naman mga Halloween costumes. No? Mga estudyante na nung hindi pa nag-pandemic, kita muna ng mga suot-suot na mga panakot. No? At meron ding mga nagpo-post sa Facebook na ang mga Christians ay hindi po nakiki-join po sa mga Halloween. Nung hindi pa nag-pandemic, may mga Christian mothers na hindi pinapapunta yung mga anak. I don't know bakit sineselebrate po nila. Bakit sineselebrate nila ang ganon? Siguro dahil related na pag November 2, nagsisilabasan ng mga halimaw. No? Nagsisilabasan ng mga multo at nagsisilabasan yung mga iba't ibang uri ng So, I once, a teacher, nagturo pa ako sa at may Halloween party. Hindi naman ako, pero hindi ako nag-costume. Doon pa lang sila Ishi, yung kasama sila Ishi noon kasi nasa Thomas. Ay, wala na yata sa Thomas na nagturo. Elementary, high school yata, no? At tinitingnan ng mga best costumes. Tapos, yung mga high school na ang nag-Halloween party, bumaba ako, tapos halos padilim na kasi yan eh. Kinilibutan ako kasi parang yung mga itsura nila, no? May mga dugo dito na lumalabas, tapos parang may zombie, tapos nagsasayawan, tapos parang pinatay ang ilaw, tapos yung ilaw lang na Ako bilang pastor, parang tumindig yung balahibo ko. Hindi man ako natakot, kaya lang parang tama ba ito na i-celebrate celebrate ba yung ganitong uri ng Kaya may mga kaliwat issue, no? Mga pananaw ng mga Christians na pinag-aralan na ang mga Christians ba ay nagjo-join sa mga Halloween party. Pero tayo yung treat or treat. Maganda yun eh, parang caroling yun. Treat or treat, dala yung tapos, nung hindi pa pandemic, pinupuntan kayo ng mga bata, yung mga taga-barracks, punta sa bahay. Treat or treat, parang advance
tawag doon, caroling. No? So, I don't know, mamayang gabi kung anong mangyayari, no? O sa November 2. Kung mag-isa ka sa bahay, ni Sister Angie, no? Ewan ko lang kung may bibisita sa atin, no? Pag-usapan natin yan kasi one time tinanong po ako, no? Ano bang mangyayari pagkatapos tayong mamatay, no? There was a question like this. Pastor, next slide please. Pastor, asan kaya ang nanay ko ngayon na siya ay namatay na o namatay? Natanong niyo ba yan? For us pastors, no, lalo na pag nagkakandak ng mga services, mga nagtatanong sa amin na ang hirap sa asan na kaya yung nanay ko ngayon o tatay ko, tito ko na namatay. Ngayon na namatay siya, asan nga ba siya? Asan nga ba, no? Ano bang mangyayari pagpatay na tayo at anong nangyayari sa atin? Pagpatay na ang tao, ano kaya nangyayari? Gumagala ba ang kaluluwa? Ano sa palagay niyo? O baka ando lang sa kwarto natin, katabi natin, yung mga lola at lola natin o mga sinuuna pang mga mag-anak natin o mga lahi natin. Asan kaya, no? This is a very deep questions na ang hirap sabihin agad-agad. No? Ang hirap sagutin. Pero bago natin sagutin yan, no? Ano bang nangyayari sa atin pag patay na tayo? Ano? Saan ba nagpupunta yung ating kaluluwa? Saan ba gumagala? Alamin natin kung mayroon bang baka na sa SM o sa ano. Titingnan natin, no, kung mayroon bang ganon. Kasi minsan natanong sa seminary kasi we ask deep questions like this, no. Kaya sabi ko, ano? Ano kaya ang nararamdaman din pag patay na tayo, no? Sana kaya yung ating espiritu, ang ating kaluluwa. So, gusto ko lang introduce sa inyo, next slide is yung paglikha ng Diyos sa atin, no. Kinrate po tayo ng Diyos sa Genesis chapter 1, I think. Yung sabi niya dito na we are created in the image of God or bilang isang tao, nilagyan ng paa, nilagyan ng kamay, ano man ang nilagay ng ating Panginoong Diyos. Tapos binigyan, hiningaan, sabi sa Genesis chapter 1. Hiningaan niya tayo at naging living soul tayo, naging buhay. So nag-animate po tayo. Okay? Kaya, meron yung tradition ng Roman Catholic na yung naglalagay sila ng mga ashes dito. Okay, na simbolo na galing ka sa labok, babalik ka sa labok. Okay? Kaya tingnan mo yung mga kulay natin, ang kakulay ng clay, di ba? Napansin nyo, paglabas nyo, tapos punta kayo sa lupa, tingnan mo, kakulay ng, kasi doon tayo galing. Ito yun yung katawan natin, meron po tayong body. Bagamat galing tayo sa clay, tandaan nyo yung soul. Meron po tayong yan, yung body, and then soul, and meron tayong espiritu. So, meron tayong katawan, meron po tayong kaluluwa na binigay ng Diyos, kaya nagkaroon tayo ng buhay, at meron din tayong espiritu. Pag sinabing kaluluwa, ito yung nagbibigay buhay sa atin. Andoon yung ating isipan, andoon yung ating emosyon, at andoon ang ating kalooban. Kaya pag sinabing sinaktan mo ang aking emosyon, sinaktan mo ang aking kaluluwa. Yun ang ibig sabihin. Ano bang meron sa kaluluwa? No? Dito sa second part, no? Yung mind, will, emotions. Yung heart natin andoon. At meron tayong espiritu. Yung espiritu po natin ang siyang nakipag-connect kay God. Okay? At yung katawan natin ang nakipag-connect sa mundo. Kaya nga yung katawan nating physical, yun ang nakakahawak, nakakarinig, nakakakita ng mundong ito, creation, nakakaramdam ng mga kinrate ng God. Okay? So, that is our, ang tawag yan, composite of man. Yun ang sinasabi ng Bible at pinapaniwalaan natin. Kaluluwa at espiritu ay ang tawag dyan immaterial. Hindi natin nakikita yan. Okay? So, pag nakita mo si Kuya Fritz, ang nakita mo yung katawan, yung physical, di ba? Pero hindi mo na nakikita yung kaluluwa niya. Nakita mo yung kaluluwa mo, o yung espiritu. Naalala ko yung pastor nung punta kami ng Baguio. Sa Baguio kasi pagdating ng January, napakalamig, no? So, we attended, kasama si Pastor Jake nung buhay pa. We attended sa Philippine Baptist Theological Seminary ng isang 3 days or 4 days yata. Sarap umakyat pag gano'n, no? Lalo na pag mainit dito. Umakyat kami at nag-seminar sa Baptist Seminary. And pag umaga, kinakatakutan po ng mga ano yun, yung tubig. Siyempre, kailangan maligo. Siyempre, mabaho ka pag attend ka ng seminar. No?
siksikan kayo doon, wala pang pandemic. So, but we have to take a bath in the morning. Ang napatapat sa amin, nasira yung yung heater. So, yung lumalabas malamig. Naalala ko si Pastor Isaw, taga Coron. Ako, sanay sa malamig, mainit. Nung binuhos niya yung tubig, sabi niya, napakalamig. Parang humiwala yung kaluluwa ko. Sabi ko, hanapin mo yung kaluluwa mo. Kasi totoo yun, yung parang pagbuhos mo ng tubig, kaya may biruan doon eh. Kaya yung unang tubig, yung unang buhos daw, huwag mong ibuhos sa katawan mo, itapon mo. Kasi yung pangalawang buhos ay hindi masyadong malamig, no? Natawa lang ako nung sinabi niyang himiwalay yung kaluluwa niya, no? Pero yung kaluluwa ay hindi humihiwalay pag naligo tayo, no? Pag malamig. Andoon yun, magkakasama yung katawan, yung soul at yung spirit. Yung soul, yung kaluluwa at espiritu ay immaterial, ibig sabihin hindi nakikita. Yung body ay material, no? So, ang tanong, alin bang pupunta sa langit, yung kaluluwa, espiritu, no? I think, ang ginagamit natin is kaluluwa, no? Pero, it's, para halos parehas lang yan. Sabi natin soul or spirit, or soul and spirit, na pupunta sa langit. Okay? Makita natin as we go on. Now, itong ito kasi nababanggit din sa Bible yung espiritu, na ibig sabihin, yun ang nakipag-connect kay God. Okay? Our spirit. At minsan, mapapansin nyo yung ginamit yan sa Bible, and my soul sings, yung kaluluwa na umaawit. No? Kasi yung kaluluwa, mapatungkol ito sa ating buhay, ito yung nagbibigay buhay sa atin, at yung espiritu po natin nakipag-connect God. At yung physical po natin ay nakipag-connect sa mundong ito. So, bakit ko itinuturo to? Dahil ganun po ang pagkaloob ng Diyos sa atin. Okay? Ito natin later on kahalagahan nito. Now, ang problema, tayo ay namamatay. No? Actually, dapat sana tayo namamatay. No? At dahil ang pag-usapan natin ngayon, anong mangyayari kung tayo namatay? No? Saan ba pupunta ang kaluluwa? At saan pupunta yung katawan? Okay? Ano ba mangyayari sa ating katawan? What happens when we die? No? So, bago tayo magbalik doon, gusto ko muna ang kamatayan. Ano bang kamatayan? So, ngayon na alam natin yung ating pagka-composite, yung pagkalikha ng Diyos sa atin, meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa at spirito. Pag-aralan natin na ito, pag-usapan natin, ano bang ibig sabihin ng kamatayan, Pastor? So, may tatlo po o dalawa na uri ng kamatayan sinasabi sa Bible. Sa bilang physical death. Nung nagkasala si Adan at si Eva, nagkasala ng tao ay kamatayan. Kasi sabi ng pag kainin nyo yung bunga ng kalaman at ng mabuti, pag susuway nyo ang Diyos, ang katumbas noon o parusa noon ay kamatayan. Kaya sinuway ni Eva ang Diyos at makita natin ang kaparusahan ay kamatayan o ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. So, ano ba yung kamatayang ito? Ang kamatayan po ito ay physical death. Yung katawan nating physical ay mamamatay. Titigil na po. Whether we like it or not, ito po ang mangyayari sa atin. Okay? Nakakita ng Facebook, no? Nung nag-birthday ako, nakita ko sa ibang Facebook wall ng ibang mga friends ko, naglalamay, may namatayan. Napapansin niyo ba sa inyong Facebook wall, may condolences, pa sa kabila, happy birthday. No, ganoon kasi ang buhay natin. Ang realidad ng kapanganakan, birthday, at ang realidad ng death anniversary o ang kamatayan. Ecclesiastes chapter 3, sabi niya, there's a time to die, to be born and a time to die. It's a reality, no? Tanggapin po natin yon. Dahil nga sa kasalanan, namamatay ng tao. So ano bang ibig sabihin ng physical death? Sa Ecclesiastes 12 and 7, ang sinasabi dito, yung mangangaral, kung meron kayong Bible dyan, ang physical death ay yung maghihiwalay yung kaluluwa natin sa ating katawan. Okay? Dati, nung hindi nagkasala at nung walang kasalanan, nung hindi nagkasala ang tao, buo pa yung ating hindi pwedeng maghiwalay yung katawan at kaluluwa. Ngayon, pag sinabing namatay na si Pastor Gideon, ibig sabihin, naghiwalay na ang kanyang kaluluwa at sa kanyang katawan. Okay? Kasi yung katawan, saan pupunta? Yung katawan ko, saan pupunta? Sa lupa. Okay? Sa lupa. Pero yung kaluluwa, saan pupunta? Gagala muna. O, hindi natin alam, no? Yun nga yun ang pag-aralan natin ngayon, no? Kasi gusto ko sanang maliwanagan po tayo kasi meron tayong mga maling pananaw when it comes to death, no? What happens after death, no?
So, imagine that yung paghiwalay ng kaluluwa at ng iyong katawan. What would you feel? Di ba masakit? What God has put together, let no man put asunder. Yung pinagsama ng Diyos, yun yung purpose niya, ay hindi pwedeng paghiwalayin. Kahit nga ng kamatayan. Pero dahil may kasalanan at kamatayan, naghihiwalay ng ating katawan sa ating ito. Dapat hindi ganoon in the beginning. Pero dahil sa kasalanan, namamatay ng tao. Sayang, no? So there is a separation. Katulad ng sinabi ng Lord sa sa mag-asawa. Pinagsama, hindi pwedeng paghiwalay ng man. Tignan mo yung masakit, di ba, pag maghiwalay ang magulang, ang mag-asawa. Yun nga palang nag-boyfriend, nag-girlfriend, naghiwalay sila, masakit, di ba? There is pain. Hindi kayo makarelate kasi wala kang boyfriend or wala kang girlfriend. Pero yung mga nagkasama for how many years at akala na sila na, tapos naghiwalay, akala lang nila, ay nung nag-break na sila, very painful. Kaya nga merong na manapit ng magpakamatay dahil sa hiwalayan. Okay? Dahil yung pinagsamahan ay matindi, no? At maging dito sa ating the soul and the body should be together. Kaya lang, dahil may kamatayan, naghihiwalay na ito. So meron yung mga drawing, yung tapos merong parang kamukha mo rin na parang aalis. Pero it's only an illustration yon. Okay? Pangalawang ibig sabihin ng kamatayan, according to the Bible, is the spiritual death. Ito spiritual death ay yung paghihiwalay ng tao sa Diyos. Mas matindi ito. Ito ay Revelation chapter. Meron pa yung Bible wherein usan ng maghihiwalay ang tao sa Diyos at itatapon na ang tao saan? Sa impyerno. Okay? Mas masakit yon. Masakit na nga yung paghiwalay ng kaluluwa at sa espiritu natin. Ang masaklap pa, mahihiwalay ka pa sa Diyos. You will be lost for all eternity in sinful condition. Parang wala hanggang hiwalay ka sa Diyos. That would be the very saddest moment ng buhay ng isang tao. Kasi sabi dito, sa Revelation chapter 20 verse, tinan niyo po dito, ay tinatawag ditong second death, verse 14. Then, the death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Now, sa judgment, itatapon ang mga makasalanan sa lake of fire. Ito tinatawag nilang sa hell. At ito yung pangalawang kamatayan, yung spiritual death na tinatawag. Yung lubusang ka ng hiwalay sa Diyos. Okay? Kaya kung habang nabubuhay po tayo, may second chance at maraming mga chances. No? Tayo ba ay may connection kay God? Meron tayong relationship. At meron ding spiritual deadness sinasabi dito sa Bible sa Ephesians chapter. Ang ibig sabihin dito, pag sinabing spiritual deadness, ito naman yung manhid, or hindi naman manhid, kundi dahil sa kasalanan ay hindi po tayo makalapit sa Diyos at hindi po natin magawa ang kalooban ng Diyos. Verse 1. I like this verse, no? As for you, you were dead in transgressions and sins in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit which is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our sinful nature and following its desires and thoughts. Like the rest, we are by nature objects of wrath. Now, ano yung kalagayan po na deadness, because of sin, we are dead. Ibig sabihin, hindi tayo makalapit sa Diyos. Mas pinipili pa nga natin lumayo sa Diyos kaysa lumapit. Hindi natin nagagawa ang utos ng Diyos kasi yung espiritu natin, pag nakita natin kanina, no, pag ibalik natin yon, ibalik mo nga, Telonica. Ayan. Sige pa. Dito, yan, patay yung, dahil sa kasalanan, patay yung espiritu natin. Hindi na makapag-connect kay God. Kaya pwede tayong buhay physically, pero wala kang connection kay God. Kasi patay yung espiritu mo dahil sa kasalanan. So, ganun po yun. Sige, live with Christ. Kailangang buhayin yung kanyang espiritu, ang ating espiritu. At kung ikaw ay may Panginoon o ginawa ng Diyos sa atin to, it's only by the grace of God na binuhay ang ating espiritu para magkaroon tayo ng connection kay God. Kaya ngayon, kayo nakalapit sa Diyos, meron kayong interest na ngayon sa Bible study, interest sa Word of God, interest sa worship,
meron na kayong desire sa mga spiritual na bagay at sa kaharian ng Diyos dahil binuhay tayo ng Panginoon. Okay? It's a reality, hindi ko ginagawa to ha, totoo to. Kaya it's a reality na kahit anong gawin po natin, we share the gospel, we reach young, children, and old. Gusto man natin silang na magsamba sa Diyos pero hindi nila nakakayanin. Hindi dahil sa kabisihan, dahil siguro wala silang desire. Dahil patay ang espiritu. Kailangan kasing buhayin yung ating espiritu. Kailangan sa habag ng Diyos, bibigyan tayo ng buhay na espiritu para tayo ay lalapit sa Diyos. Okay? Kasi sabi ng ating Panginoong Kristo Jesus, kung bakit ko nakalapit sa akin, it's because of God's mercy. Dahil si Diyos Ama, nilapit kayo sa akin. So, salamat sa Lord dahil kasama po tayo sa binigyang buhay muli ng Panginoon. Now, kung may kamatayan, tinatawag nilang paghihiwalay ng ating katawan sa ating kaluluwa, at meron tayong tinatawag kamatayan na paghihiwalay natin sa Diyos, ito yung impyerno. At ito ang magandang balita, meron din namang resurrection of the dead. Lagi natin, basic po, alam po natin na nabubuhay ang patay. Amen? Tama? Alam niyo kung bakit? There was a story in the John chapter 7, noong saan si Lazarus, ang kapatid ni Maria at ni Martha, kaibigan ni Kristo Jesus, si Lazarus, no? Actually, lagi-lagi si Kristo Jesus, hindi man lagi madalas sa bahay nung nangangaral si Kristo Jesus, madalas sila sa bahay ni Lazarus. Kaya nakilala niya rin si Martha at si Maria. No? Imagine that yung patay ay yung 4 days nangangamoy na yon. Okay? So, nung araw ang ginagawa nila, in ancient times, in biblical times, binabalutan nila yung katawan ng tao ng cloth, linen cloth, para hindi mabilis ang pagbulok ng katawan. Meron din yata silang pinapahid, mga pabango, something na preservatives, para at least tatagal. Pero within that 4 days, mamamaho na talaga ang bangkay. So, nakarating ang Panginoong Kristo Jesus at sinalubing siya ni Maria at Martha na nag-iiyak. Sabi nila, kung hindi ka sana umalis, hindi namatay ang aming kapatid na si Lazaro, ang iyong kaibigan. Sabi ni Kristo, saan ba siya? So, nagpunta sila, sabi doon. Nagpunta sila sa pinaglagyan kay Lazarus. Yung libingan in biblical times, ang libingan po doon ay katulad yung libingan ni Kristo Jesus nung matay siya. Yung parang sangyungib o malaking tapos sinatakpan ng malaking bato. So nagpunta sila Kristo Jesus, maraming mga tao nagpunta doon at tinitingnan kung anong gagawin ni Kristo Jesus. Alam niyo ang ginawa bago gawin ni Kristo Jesus ito, umiiyak si Maria o si Martha at Maria. At sabi ni Kristo Jesus sa umiiyak na kapatid ni Lazarus si Maria, naniniwala ka ba? No, naniniwala ka ba dito? Kasi gusto niyang tiyakin kung naniniwala nga si Maria na si Kristo Jesus. Sabi niya, naniniwala ka ba na ako ang resurrection? I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live and even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Sabi ng Panginoong Kristo Jesus kay Maria, naniniwala ka ba na ako ang buhay, ang muling ang buhay, na ang sino mang maniwala sa akin ay mabubuhay magpakailanman? Sabi ni Maria, yes, Lord. She replied, I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Kaya, pagkatapos sabi ng Diyos, buksan ang malaking batong nakatakip sa libingan ni Lazaro. Binuksan. You know the story, di ba? Tapos pagkabukas, sabi ni Jesus, Lazarus! Lumabas ka! Tapos pagkasiga, napasigaw ako. Pero ganoon ang ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus, and Lazarus came out. Nabuhay siya, nadala-dala ang kanyang nakabalot siya sana. Imagine, think of that moment na habang lumalabas si Lazarus, na nakabalot sa kanya yung kanyang mga linen cloth, no? Na ginawa, para siyang ginawang mami, no? At sabi ng Diyos, tanggalin ang mga nakabalot sa kanya. Namangha ang mga tao. And they rejoice, yung iba, nag-alilangan pa rin sa kabila ng milagro. At dito pinatunayan ni Kristo Jesus na ang patay ay pwedeng mabuhay. Amen? Imagine that, namatay si Lazarus pero nabuhay niya. Later on, si Kristo Jesus naman ang namatay. Namatay siya bilang yung katawan niya, nabayubay sa krus, binabasa, krus na at nilibing din, pero sa ikatlong araw nabuhay siya. Kaya may pag-asa ang buhay. Na nangahulugan na tayo din pag-asang mabuhay. Amen. Amen ba? Alam niyo po, ka-birthday ko lang nakaraan and
I think of those pastors who are ahead of me. Si Pastor Prince, nakita ko one time, mga ilang pastors na nakita ko ng mga ang pupogi, ang gagandang mga lalaki. Mga kaibigan ni Pastor Jake, and sabi ko, napakabilis ng panahon. At pagtitingnan, nakita ko one time, Pastor Prince, tanda ng mukha. No? Siguro magiging yung mga nakakabata sa akin pag nakita ko, ang tanda na ni Pastor Gideon, no? And that's the reality. No? Makita mo na lang, si Ishi nung maliit, nagpapadyak pa yan eh, nagaling sa maliit pa yan. Siguro grade 4 yata nung nakita kong nung siya pa nag-aaral, grade 4 yata o grade 3, bago lumipat. Ang bilis ng panahon, no? Kaya malalaman mo lang na tumatanda tayo, mga kapatid, kung nakita natin yung mga kabataan ay nagdadalaga, nagbibinata. No? Si Abidet nga, bandit lang yun. Nakita ko, na-meet ko siya na, totoo yun, wala siyang buhok nung baby siya, 1 year old. Halos kaidaran niya yung church. Actually, magsa-17 na po tayo. 17, 18. 17, malapit na magdibo si Abidet. No? And sabi ko, ang bilis ng panahon. No? Pero nung isang best, binati ako, bro, happy birthday. 32 years old ka na ba? Sabi ko. Oo, sabi ko. 32 years old. Tapos napaniwala. Sabi sa iba talaga ang baby face. Sabi, ninoto pa ako, no? Sige, sabi mo, ipadala mo na yun sa GCash. May mga pag-utoto pa, no? Pero that's the reality na yung buhay po natin napakadali at later on, napakabilis at later on we will die. Mapalad na lang tayo pag hindi sa aksidente o pag-ingat ng Panginoon. Pero, we will die. We will die soon. Pero ito ang gustong makita nyo na we will resurrect again. Amen? Amen po ba? Di ba pag-asa natin, sabi ko nga, kagabi, nag-chat ka ni Pastor Jan. Anong preaching mo bukas? Sabi niya, the message, lead me to, the Lord give me a message, yung ituturo ko about yung what happens when we die kasi malapit ng araw ng mga patay. Okay, so look at this sa 1 Corinthians. Ngunit tunayan muling binuhay at ito'y katibayan muli ng bubuhay ng mga patay. Okay? Ngunit sa katunayan says, Kristo muling binuhay at ito'y katibayan na muling bubuhay ng mga patay. Kung paano dumating ang kamatayan sa pamagitan ng isang tao, gayon din naman ang dumating muling pagkabuhay sa pamagitan ng isang tao. Sapagkat kung anong namatay, mamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Lagi na si Adan, nagdala ng kasalanan at kamatayan, right? Nagkasala po sila eh. Isang tao, nagdala ng kamatayan dahil sa kakasala. Lahat tayo mamamatay dahil sa kay Adan, sa kanilang kasalanan ni Eva. Pero dumating naman si Kristo Jesus, isang tao, ng buhay. Kung meron tayong ugnayan, look at this, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang ugnayan, relasyon kay Kristo. Kaya pag meron tayong relasyon kay Kristo, pag namatay po tayo ay muling bubuhay. Amen? Next slide. Next verse. Next verse, okay. Tuloy natin. Verse 34. 1 Corinthians chapter 15 na po. At darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan, sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Darating ang Panginoong Kristo Jesus na lulupigin lahat, paghaharian lahat. Okay? Mayabang, kala mo sila boss, king dito sa mundo. Ay paghaharian sila ng Panginoon. Ang mga kaaway ng Panginoong Kristo Jesus. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Alam niyo ba ang kaaway natin sa bandang huli ay kamatayan? We will fight death. We will fight death. So, madaling salita ganito. Next slide. Naniniwala po tayo na tayo ay mamamatay at muli tayong mabubuhay. Okay? Look at this. Ang liit pala ng aking nagbago. Merong physical death, mabubulok ang ating katawan, hihiwalay ang ating espiritu, at naniniwala tayo na muli tayong bubuhayin. Pero ang tanong, ano yung mangyayari sa pagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay? Okay? Ano kayang mangyayari, no? Saan pupunta ang ating kaluluwa? Ano ang mangyayari sa ating katawan? No? At kailan bubuhayin? So, yun ang malaking tanong, yung tinatawag nilang intermediate state, yung pagitan ng
kamatayan at muling pagkabuhay. Naniniwala tayo na tayo mamamatay. Of course, we believe, tinatanggap po natin. Naniniwala tayo na mayroong yung espiritu at kaluluwa at ang katawan ay mahihiwalay. Ang katawan babalik sa lupa, ang espiritu, iyon ang hindi natin alam kung saan pupunta. Okay, yung kaluluwa. At naniniwala tayo na muli tayong bubuhayin pagdating ng panahon, pagbalik ni Kristo Jesus. Ngayon, gusto kong makita nyo yung binasa natin kanina. Next slide, please. Na mayroong yung kwento ng ating Panginoong Kristo Jesus dito, ang mayaman Lazaro. Sabi dito, gusto kong makita nyo kasi na ito ay magandang halimbawa ng ating pinag-uusapan. Ano bang mangyayari pag tayo namatay? At pagdating na tayo bubuhayin muli. Sabi dito, may isang mayamang laging sa Luke chapter 16, kung hindi nyo kita po sa screen natin. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Wow, mayaman nga. May isa namang pulubing nangangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahigas sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa habag ng mayaman. Grabe, no? Si Lazarus na pulubi, sugat-sugat ang katawan, ay andon nakahiga malapit sa pintuan ng mayaman at nag-aantay lang ng mumo na baka mayroong ipapmumo o anumang pagkaing aso na ilalagay sa labas at kakainin ng pulubing ito. Isang mayaman, isang pulubi na nagngangalang Lazaro. Yung mayamang lalaki, walang pangalan. Unknown. Sa verse 22, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel. Look at this. Namatay yung pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Alala ko tuloy si Pastor Jake. Nga, andyan mga anghel bumababa. Nung kinukwento nga doon ng si Pastor Jake, ganun daw ang sinabi. Kinalibutan ako, no? Natuwa kasi itong itinuturo ko sa inyo ngayon ay I learned from Pastor Jake, no? At sabi dito, kaya yung pananaw niya na andyan yung mga anghel. Namatay rin ang mayaman. Siyempre, nung namatay ang pulubi, dinala siya sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Saan kayo napunta yung mayaman? Saan po? Sa impyerno. Very good, no? Iginig talaga siya, no? Sa gitna ng kanyang pagdurusa, so yung mayaman punta na sa impyerno, tama si Arvin. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, daigdig ng mga patay, so daigdig ng mga patay natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So andun sa daigdig ng patay, itong si mayaman, at nakita niya sa malayo, sa piling ni Abraham ay andun si Lazarus, yung hindi niya binibigyan ng pagkain. Okay? Pasensya na po kayo kasi mayaman ang ginamit dito. Wala namang mayaman dito sa atin, right? Wala po, no? Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa amin. Nagmamakaawa siya, sabi niya, inutusan niya, Father Abraham, maawa ka sa akin. Sabi niya, utusan po niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila. Ibig sabihin, yung pinuntahan ng mayamang lalaking ito ay matindi ang init. Okay? Napakatindi ng init na halos nauuhaw siya at sabi niya, utusan niyo nga si Lazaro na isawsaw niya ang kanyang dulo ng kanyang daliri at iabot niya sa akin para mahipo man lang yung aking dila para makainom ako, mawala ang aking uhaw. Ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. So, tinan mo yung pagitan kay Abraham at sa impyerno, no? Yung pagitan, it was a great chasm, sabi sa English, no? Malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makapunta rito. Tinan mo yung mangyayari later on. What happens when we die? Sinasabi dito na may tayong paglalagyan. Ito sa mundo ng patay, yung mayaman. Naghihirap siya doon. Ito naman si mayaman ay si pulubi sa piling ni Abraham. Verse 26. Bukod dito, may malaking bangin. Verse 27. Ngunit sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, pinapakiutan kong papuntahin na lamang ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama. So sabi niya, sabihin mo lang kay Lazarus, punta sa bahay ng aking ama. Sa aking limang kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyan ng babala at nang hindi sila humantong sa dahong ito ng pagdurusa. Sabi, utusan mo si Lazaro, sabihin sa mga kapatid ko na naiwan sa lupa,
na nabubuhay pa na bigyan sila ng warning na hindi nang babala para hindi din sila pupunta sa kinalalagyan ng mayamang ito. Verse 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga kasulatan ni Moses at mga propeta. Yun ang kanilang pakinggan. Sumagot ang mayaman, hindi sapat ang mga yon. Ngunit kung magpakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan ang isang patay na muling nabuhay. Ang sinasabi ni Jesus, namatay na buhay muli, aanhin mo pa ba yung propeta at si Moses na nangusap na nagsabi na pwedeng mabuhay muli? Okay? So, yun yung kwento ng mayaman at si Lazaro. Napunta si Pulubi sa piling ni Abraham at yung naman ay napunta sa, actually, Hades ang nakalagay dito sa mundo ng mga patay. Ngayon, mayroong iba't ibang pong mga pananaw kung saan napupunta ang tao pag namatay, ang kaluluwa ng tao. Sige, bilisan po natin kasi wala na akong time. No? So, ito yung mga ibang paniwala. Next slide, please. Ito yung iba't ibang paniwala po. Paniniwala. Saan mga ba napupunta ang kaluluwa? Ayan. Ayan. Mayroon pong paniniwala na pag tayo namatay, ang kaluluwa po natin, actually nasa Bible naman yan, yung matutulog yung tinatawag nilang sleep of the soul or soul sleep. Nabanggit yan ni Esteban nung siya ay binato at namatay sa Acts chapter 6 yata. Acts chapter 6 or 7 na sabi ng Bible, and pagkatapos siyang binato, sabi ng Bible, and Stephen fell asleep. Nang ibig sabihin ay namatay. Pero may mga naniniwala po na ang kaluluwa ay natutulog pag namatay. Sino ang naniniwala sa atin na gano'n? At minsan nababanggit natin yun. Nung namatay po yung tatay ko, no? At andun lang yung kanyang bangkay, sabi ng mga taga sa amin, si uncle, parang natutulog lang. No? Parang sarap pag ganun lang sinasabi lang, no? O nga naman, pag nakaganyan, tapos hindi na, parang tulog lang, no? Yung tulog na magpawalang hanggan. At minsan, pag ginagamit mo yung word na natulog lang, parang nakakabawas ng lungkot. Tama po ba? Tama po ba? Asan po ba yung kamag-anak yung namatay? Andun po. Yan po, natutulog lang po, naka-smile pa nga eh. Nakaganon, tapos, di ba, pinupulbuhan, naayos, binimigapan. Si Pastor Gideon, siguro, masaya siyang namatay kasi nakangiti. Makaganon. Tapos, pag naman nakaganon yung mapait ang pinagdaanan nito bago namatay. No? Di ba ganon? Yung parang yung word na soul sleep, no? Ang ibig sabihin nito ay yung kaluluwa po natin ay nasa state of unconsciousness. Ibig sabihin walang malay at nasa dreamless sleep. Nabanggit sa Bible ang natutulog o sleep of the soul sa John 11:11. Yun din ang sabi ng ating Panginoong Kristo Jesus na nung nakita niya si Lazaro natutulog, sabi niya natutulog. Pero ito ay ginagamit lang na bilang euphemism of figurative. Para hindi masyadong mabigat yung kinukwento ko sa inyo, mabigat yung pinagdadaanan at hindi marahas ang pagkasabi. Yun, patayo, binabawasan natin ng terminolohiya at sabihin natin, yun, natutulog. Ayan yung patay, natutulog. Pero ang ibig sabihin ni Kristo Jesus, patay talaga. Gumamit lang siya ng isang terminolohiya na natutulog dahil nais niyang alay daw. Okay? Kasi tayo naniniwala sa body, soul, and spirit. Sila naniniwala ng, body, soul lang, iisa lang ang pinaniwalaan nila. Pero ang correction nito, ang sleep of the soul is used as euphemism or figurative, wag natin tinana literal. Man has conscious existence between death and resurrection. At ito pa, kung ang kaluluwa ay natutulog at walang malay, hindi ko totoo yun. Kasi itong binasa natin kanina, yung si Lazaro, o yung mayaman, ay meron siyang consciousness nung nasa impyerno siya, right? Tama ba ako? Di ba nga nauuhaw siya? Conscious siya. Kaya pag ang kaluluwa ay walang malay, kasi nungalingan yon. Pag natutulog ko lang at yung kaluluwa may tulog at walang malay, hindi totoo yun kasi pag namatay to tayo, pati yung kaluluwa, katulad ng mayamang lalaki, ang nangyari po ay nauuhaw. Conscious siya na mainit yung kanyang kinalalagyan at naghihirap siya. May malay siya. So hindi po totoo yun, yung soul sleep na to. Ginamit lang ito ng Panginoong Kristo Jesus at ibang mga biblical writers to use as euphemism.
Ginagamit din natin sa panahon natin ito na para maibsan, para hindi masyadong mabigat yung terminolohiyang patay na siya, na binalang natin na ay natutulog. Kaya pag patay po ako, yun pong sabihin nyo. Pastor Gideon, natutulog. Saan? Ayan o. Ay, patay na pala. At least hindi mabibig pagpatay na. At least pag andun ka, nakita, natutulog nga. Okay? Pangalawa po, ito ang isang paniniwala din, next slide is, yung purgatory. Pag daw namatay tayo, ang ating kaluluwa ay pupunta sa purgatorio. Ang sabi dito, ang purgatorio ay isang lugar na pansamantalang lugar na kung saan doon ka paparusahan. No? Dahil medyo mabait ka, nadala ka sa purgatory. Yun ang ibig sabihin. So, may doktrina na lumabas at paniniwala na pagkatapos daw tayong mamatay ang ating kaluluwa, kung tayo po ay sa buhay na ito ay medyo mabait, at ang ating ng mga nagawang kasalanan ay venial sin, nung elementary grade at high school, tinuturo sa amin ng 3 uri ng kasalanan. Venial sin at saka mortal sin. Nakalimutan ko yung isa. Maalala niyo po ba yung isa? Pag sinabing mortal sin, ito yung kasalanan na napakabigat na hindi papatawarin ng Diyos. Pag sinabing venial sin, ito yung mga magagaan. Katulad ng pagnanakaw ng itlog, pagnanakaw ng tsinelas. Kaya nga, minsan punta kami kay Father, tinuturuan kami, mag-confess ka ng i-confess mo lahat, mortal sin, venial sin. Kaya lang yung mortal sin, mabigat, mahirap hindi na papatawarin daw yon. Kaya itong mga taong na ang kanilang mga kasalanan lang ay magagaan at medyo perfect naman sila, ang pinaglalagyan sa kanila ay sa purgatory. No? Bakit sa purgatory? Dahil doon maghihirap sila ng konti at sa kanilang paghihirap ay magbabagong buhay sila. No? Gusto niyo pa ba yun? Kaya marami dito ang nagpapakasama. Total, may purgatory na may second chance. Lugar ng mga matay na hindi pa masyadong perfect o mga may venial sins. A place that Christian soul goes after death to be cleansed. At doon din sa purgatory, ayon sa doktrinang ito, ay doon nililinis ang ating mga kasalanan na hindi pa nalinis dito sa habang tayo na nasa lupa. So kung mayroon kang mananatili pang mga kasalanang maliliit at mga venial sin, magaganap ang paglilinis sa purgatory. Pero sa purgatory, maghihirap ka doon. Okay? At papaano daw? Kunyari, Pastor Gideon namatay, ang kaluluwa niya nasa purgatory. So si Pastor Gideon, meron siyang mga kasalanang maliliit. So, next slide. So papaano? Paano malinis pa? Maliban sa maghihirap ka doon, pwedeng malinis ang kaluluwa at mapatawad ang kasalanan natin sa purgatory sa pamagitan ng misa, panalangin at mabubuting gawa. Kaya minsan napapansin nyo, ipanalangin po natin ang kaluluwa ni Pastor Gideon. Kasi naniniwala sila sa purgatorio. Pero tama ba itong doktrina na to? Ipag-pray nga natin yung kaluluwa ni kapatid na to kasi nasa purgatory. At habang pinag-pray mo daw siya, unti-unting nawawalang kanyang kasalanan at meron na siyang chance na pumunta sa heaven. Ito yung nabuong doktrina na hanggang sa Pilipinas ay laganap. Kaya, misa para ipag-pray yung yumaong kamag-anak mo, yung kaluluwa niya, at lagi mong binibigay kay Father. Father, ito po yung pag-pray niya po. Kaya mapapansin nyo sa misa, meron pong mga prayer for the souls. Kasi naniniwala sila na ang mga namatay ay nasa purgatory, na pwede pang mapunta sa langit sa pamagitan ng misa, panalangin at mabubuting gawa. Actually, nangyari ito sa 15th century na kung saan, kunyari, yung lola kong namatay, para siya ay makapunta sa langit, makalis na siya sa purgatory, yung mga mabubuti kong gawa, pwede kong ipasa sa kanya. Matindi yung doktrina na to, no? Pwede kong ipasa sa kanya. Kunyari, ako, si Sister Grace, na iwan dito, ako ang naunang namatay, nasa purgatory ako, siya, yung mabubuting gawa niya, pwede niyang ipasa sa akin para madagdagan yung kabutihan ko para makapunta ako sa langit. At dumating sa punto ng simbahan, ang kaligtasan ng kaluluwa ay binabayaran na. So gusto mong bayaran, gusto mong mapunta yung mga kamag-anak mo na sa purgatory, o ito mga pera, bibigay kay Father, bibigay sa mga para pambayad sa kaluluwa ng mga yumaong na sa purgatory. Kaya yun yung nagkaroon ng reformation. Alam niyo po, ang doktrinang ito ay correct. Anong correction? Ano ang tama po? Ito po ang correction. Isa lang ang kasalanan na hindi pwedeng patawarin. Matthew 12:32.
Walang venial sin, walang mortal sin. Lahat ng kasalanan ay mabibigat, maliit man o malaki, always it's sin. At isa lang ang kasalanan na hindi pwedeng patawarin. Ano yon? Yung blasphemy, yung pag-reject sa banal na Espiritu. Ang sabi dito sa Matthew 12:32, anyone who speaks against the Son of Man can be forgiven. But anyone who speaks against the Holy Spirit will never be forgiven, either in the world and or in the world. Kaya hindi pwedeng na yung kaluluwa sa purgatory at papatawarin ka doon sa magitan ng pagmimisa dito at pananalangin. Kasi isa lang ang kasalanan na hindi pwedeng patawarin nasa according to the Bible. Lahat nga, pati nga minura ng Panginoon, pwedeng mapatawad pa yan pag humihi ka. No? At number 2, hindi po tayo naliligtas sa pamagitan ng gawa. Anong sabi sa Ephesians 2:8-9? It is by grace that we have been saved, not by works, so that no one will boast. Lagi yung tandaan na hindi po sa pamagitan ng mabuting gawa maliligtas ang tao kasi lahat tayo makasalanan sa harapan ng God. Ephesians 2:8-9, di ba? So, hindi ari yung doktrinang ito na pwede nating panalangin at may lugar ang mga kaluluwa sa purgatorio. Okay? Pangatlo po, instantaneous resurrection, yung pag namatay ka, diretso ka na sa langit. No? At pang-apat, ito yung paniniwala po ng mga Pilipino. Galing sa isang paganong paniniwala na pag daw namatay tayo, ang ating kaluluwa ay pag-alagala. No? Paano kung tayo yun? No? Naniniwala ba kayo talaga na pag-alagala ang kaluluwa? Saan ba talaga pupunta ang ating kaluluwa pag namatay tayo? Sa purgatory? Matutulog lang ba ang ating kaluluwa? Mapupunta ba sa purgatorio? Diretso bang pupunta sa langit? O kaya pag-alagala? Ito po ang tanong ng Panginoon. Next slide please. Gusto kong matutunan natin at matatapos na po tayo. Ito po ang kwento ng ating buhay. Okay? Ang isang mananampalataya kay Kristo Jesus at nanalig kay Kristo Jesus, John 1:12, pag tinanggap natin si Kristo Jesus at tayo maging anak ng Diyos, 2 Corinthians 5:17, kung sino man hindi pag-isa kay Kristo Jesus, ay siya ay bagong nilalang, wala nang dating pagkatao. So isang Kristiyano na mananampalataya, kung naging Kristiyano sa kanyang pananampalataya sa Diyos, siya ay naging anak ng Diyos, at the same time, siya ay nagbagong buhay. Siya ay matuwid sa harapan ng Panginoon by faith and by relationship with Christ. Now, ang mangyayari sa kanya, he will die. Of course, kahit mga Kristiyano namamatay. Under 6 feet ba? 6 feet under the ground, he will die, or she will die, at mabubulok. At maiiwalay ang kanyang espiritu. At sabi dito sa ating pinag-aralan, saan mapupunta yung espiritu? Pupunta ngayon sa Abraham's bosom o sa paraiso. Kung matatandaan niyo yung huling panalangin ni Kristo Jesus, anong sabi niya? Isa sa huling panalangin niya, anong sabi niya? O sa isa sa sinabi niya sa nakapako sa kanyang katabi, yung dalawang kriminal na nakapako sa kanya nung siya ay nakasabit sa cross. At sabi ni Kristo Jesus, di ba yung dalawang kriminal, nagtatalo pa sila. Sabi nilang ng isa, kung ikaw, sabi yung nasa kaliwa, kung ikaw ang anak ng Diyos, no, ibaba mo kami, iligtas mo ang sarili, ibaba mo kami dito, iligtas mo kami. Sabi namang nasa kaliwa, hoy, manahimik ka, sabi niya sa kabila. Parang mayroon siyang sinabi, I cannot recall. Manahimik ka dyan, parang sinabi niya, no? Parang sinasabi ni nung nasa kanan, na ako, naniniwala ko na ito ay anak ng Diyos, siya yung tagapagligtas. So sabi ni Kristo Jesus, nasa kanyang kaliwa. Ngayon, sabi, ngayon, makakasama ka na sa paraiso. Okay? Hindi sinabi ni Kristo Jesus, makakasama ka sa langit, sa paradise. Ang sabi niya. Alam niyo ba yung paradise na yun ay, hindi tayo po dediretso kaagad sa langit. Okay? Pag namatay po tayo, yung ating kaluluwa sa pupunta sa piling ni Abraham, sabi dito sa ating pinag-aralan, o kaya sa paraiso. Okay? So dito, ito ay temporary waiting area lang. Doon po tayo pupunta. Hindi po sa purgatory, kundi sabi sa ating sa Lucas 16 na binasa po natin kanina, yung pulubing na namatay, ang kanyang kaluluwa ay nasa Abraham's bosom o Abraham's side, o kaya sa piling ni Abraham o sa tinatawag nilang paraiso. Okay? Tapos, habang hindi pa dumarating ang Panginoong Kristo Jesus, nag-aantay po tayo. So, naniniwala kasi tayo na muli tayong bubuhayin. Kailan po tayo, Pastor, muling bubuhayin? Hindi po natin alam, basta alam natin, Christ will come, yung second coming doon, darating si Kristo Jesus,
At para pag dumating siya, anong sabi sa 1 Thessalonians 4:13-18, bubuhayin po tayo. Okay? Sa 1 Thessalonians 4:13-18, buksan po natin ang ating Bible at makita niyo, napakaganda po dito. No? Ano bang mangyayari? Ay gagawin ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sabi po dito sa English, in NIV, unang Thessalonica chapter 4:13-18, sabi niya, "Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or to grieve like the rest of men who have no hope. We have believed that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him." Naniniwala po tayo na namatay si Kristo Jesus at muli siyang nabuhay. Sila, mayroon munang rising of the dead. Iyon yung magaganap later on sa muling pagbabalik ni Kristo Jesus. Okay? So, pag binuhay tayo ng Panginoong Kristo Jesus, anong mangyayari sa ating katawan? Yung kaluluwa at katawan po natin, o ang espiritu, kaluluwa at katawan po natin ay magsasalubong ulit. Okay? Our body na nabulok na, at yung pagdating ni Kristo Jesus, bubuhayin tayo ulit. Yung katawan natin na nabulok na o bumalik sa lupa, bubuhayin ng Panginoon, yung kaluluwa naman natin magre-rejoin po sila. Okay? Hindi ba good news 'yon? Amen ba? Kaya yung tanong, Pastor, paano naman yung mga cremate o yung mga kinain ng mga pating doon? Kunyari, yung mga nilaglag sa dagat o namatay sa dagat at kinain ng pating, kinain ng mga isda. Yung katawan ba nila, pagdating ng resurrection day, ay babalik din? Yes. Even yung cremation, pag na-cremate po tayo, pagdating ng resurrection day, yung katawan natin na bumalik sa lupa at yung ating kaluluwa na napahiwalay dahil sa kamatayan, ay babalik ulit. At magiging glorified body siya. Pero somewhere in this sa 1 Thessalonians, pag ituloy niyo po, meron naman yung di mamamatay, yung tinatawag nilang rapture. Mas gusto ko yung rapture, yung pagdating ng Panginoong Kristo Jesus, buhay ka na dadalhin sa langit. Ita-transport ka pupunta sa langit. Pero tayong mga namatay na, bubuhayin pa tayo ulit. Ang saya yung spirito mo o kaluluwa mo at yung katawan mo ay magre-reunite. At naging tao ka ulit. Pero tao na may glorified body. Yung katawan mo ay hindi na maagnas, it will be a glorified body, it would be an immortal body. Amen? Kaya pumunta po tayo sa puntod ng ating mga yumaong mga kamag-anak para hindi magdasal doon, para hindi sila ilapit sa Panginoon, para alalahanin at para yung alam mo ba yun, yung reminisce, yung kabutihan nila at the same time, meron pa rin tayong pag-alaga sa mga patay na dahil alam natin na pagdating ng resurrection day ay muli natin sila at makikita. Amen? Ganun po yun. Kaya pumunta tayo sa cemetery para pagdating ng araw makita-kita kami ulit. Kaya kailangan we take care of the panchong kung saan man nilagay, nililinis natin kasi we believe that they will rise again. Ang tanong lang doon, pag sila ay muling nabuhay ba, saan sila mapupunta? Okay? So tayo mga mananampalataya kay Kristo Jesus, meron tayong glorified body at susunod ay i-judge na tayo. Saan tayo dadalhin? Impyerno ba o sa langit? Impyerno ba sa langit? Impyerno. So ito po, mag-aantay po tayo kaya hindi po tayo naniniwala sa pag-alagalang kaluluwa. Pastor, may nararamdaman po kami pag November 1, November 2. Mga halimaw po yun o mga kampon ng demonyo ho yun. At minsan, naniniwala pa tayo. Saan yung biko? Saan ba? At saka yung salad, saan mo dadalhin? Dalhin mo nga doon, kakain yung si lola mong namatay na. Hindi po sila kumakain. Nawala na po sila dito. Ang kanilang lugar ngayon ay sa paradise kung mananampalataya siya. Kung mananampalataya kay Kristo Jesus, nasa piling ni Abraham. Nag-aantay na lang yung resurrection day. What a glorious day. Yung muli tayong bubuhayin at mismong physical nating katawan ay pupunta na papasok na sa langit. Sa eternity, Revelation 21, new heaven and new earth, eternal bliss, wala nang sakit, wala nang iyakan doon, hindi na nabubulok ang ating katawan, walang namamatay. John 3:16, that whoever believes in Him have eternal life. Ito yung sinasabi nilang eternal life. At doon natin tatanggapin yung reward natin. Kahit mga mananampalataya, i-judge ng God, you will be judged according what you have done. Ito nga, i-reward ka ngayon, o ikaw, naglingkod ka sa Panginoon, ang dami mong binigay sa Panginoon, lahat, nagpakabuti kang Kristiyano, namuhay ka, sumunod ka sa kalooban ng Panginoon, this is your reward. Meron tayong crown of righteousness. So, ganun po ang mangyayari sa atin in the future. Amen?
Alam niyo po, sabi ko nga, magandang pag-aralan natin bilang mga Kristiyano para habang nabubuhay po tayo, ano kayong mangyayari sa akin? Baka naman yung kaluluwa ko pumunta pag-alagala sa SM. Hindi ho. It will go. Pag Kristiyano ka, nasa paradise ka na. Waiting area, pansamantala. Hindi sa purgatory, mga kapatid, ha? Kaya pag namatay ako, huwag niyo kayong lalapit kay Father at pagpupray natin yung kaluluwa. That's why minsan, ang hirap sabihin sa mga pag-pray nyo nga, pastor, yung kaluluwa niya, no? Ang hirap sabihin, wait lang, mag-Bible study po tayo, explain ko po sa inyo, pero hindi ko ginagawa yun. Huwag kayong mag-request, pag-pray natin yung kaluluwa. Kaya kami pong mga pastor, pag mayroon tayo sa namatayan, ang pinagpa-pray po namin ay yung mga buhay, yung mga naiwan. Kasi we cannot pray na para pupunta sila sa heaven. We cannot pray po. Okay? Ang last chance po natin dito na sa lupa. Hindi pwedeng may second chance pa sa purgatory. Naho, ito na yung last chance mo natin. Eh, pastor, yun pala, doon pala mangyayari pag patay ka na. Nasa Abraham's bosom ka na. Hindi ko na alam kung anong nangyayari doon. Pero kanina, komportable na yung buhay din ng di ba? Hindi siya naghihirap. Samantalang yung mayaman nandun sa ilalim na naghihirap. So alam natin na komportable dito sa lugar na to, sa waiting shed na to. May paghihirap pa rin dito sa Hades na to. Hindi pa impyerno yon. Iba po yung Hades at saka Gehenna. Dito mag-aantay pa siya dito. Habang nag-aantay siya, naghihirap din siya katulad dito yung kanina. Yung mayamang lalaki. Ngayon, habang nag-aantay siya, okay, pag dumating ng Kristo Jesus at the second coming, Christ will resurrect. Bubuhayin din niya yung mga hindi mananampalataya. Yung kaluluwa at espiritu niya magsasama ulit at maging katawan na. Katulad din natin pero magkaiba. Hindi sila glorified body dahil hindi sila mananampalataya pero buhay sila. May katawan din. Okay? Ito yung nakakatakot na part. Pag nabuhay yung hindi mananampalataya at may katawan na siya, muli, i-judge siya ng Panginoon. Sabi niya, hindi ka Kristiyano, wala kang pananampalataya kay Kristo Jesus. Masama kang tao. Masama kang mayaman, masama kang pulubi. Ang gagawin niya ngayon ay itatapon ngayon sa second death o sa impyerno, yung tinatawag nilang Gehenna. Hades and Gehenna, magkaiba po yan. Impyerno, ang hell, at saka yung Hades magkaiba. Yung second death ay ito yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos, pero may katawan ka doon. Imagine yung katawan mo na may katawan ka at nasusunog ka magpakailanman, na hindi ka naman nasusunog, pero naghihirap ka. Libro ko sa langit. Ano ba yung libro na yun? Another book was opened, which is the book of life. At yung libro na yun, nakasulat, yung mga pangalan po natin. The dead were judged according what they had done as recorded in the books. So nakasulat lahat ang ginagawa ng mga patay na muling binuhay. At sabi dito, and verse 13, the sea gave up the dead that were in it. So mula sa dagat, iniluwa ang mga patay. And death and Hades gave the dead that were in them. So yung Hades na to, yung mga patay dito ay lalabas sila, dahil judge sila na po. Now, sabi, gave up the dead and were in them, and each person was judged according to what he had done. So lahat ng ating ginawa, Kristiyano o hindi Kristiyano, ay husga po tayo. And verse 14 sabi dito, then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Ito na ngayon yung lake of fire. Think of this na nakakaramdam ka kasi may katawan ka. Nakakaramdam ka ng sobrang hirap. At iwalay ka sa Diyos. Kaya ngayon pa lang nararamdaman natin ang presensya ng God, naambunan po tayo ng pagpapala. Pero pagdating sa impyerno, eternal separation from God, eternal suffering, eternal flame. Meron kami pastor noon, huwag niyong kantayin yung song na Eternal Flame. Bakit? Narinig niyo ba yung song na Eternal Flame? Eternal Flame. At sabi mo, ba't hindi kinakanta yun? Kasi impyerno daw yun. No? And that would happen in the judgment day. Saan po tayo dyan? Sa una o pangalawa. Now, let us conclude this. Gusto lang i-conclude to. No? Sure na ba tayo na pupunta tayo sa langit, pupunta tayo sa impyerno? Pag namatay ba tayo, saan mo tayo pupunta? Alam ba natin kung saan tayo pupunta? What happens when we die? Saan pupunta ang ating kaluluwa? Pinakita ngayon ng Diyos sa kanyang salita kung saan tayo pupunta. Alam niyo po, kaya mahalaga yung verse na John 3:16. Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos na binigay niyang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus na kung sino man ang manampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero yung hindi mananalig sa Kanya ay pupunta sa Hades at muling bubuhayin, itatapon sa Gehenna o sa second death ang pagkahiwalay natin sa Diyos. What a misery, no?
Naghirap ka na nga dito sa lupa, maghihirap ka pa doon. So ang hamon sa atin, alam ba natin kung saan tayo pupunta? Kung namatay tayo ngayong gabi, ay hindi ko pinagpo-pray, huwag naman sana. Pero sure ba tayo? Sa paradise, sa heaven. Para po sa ating implications, ito po. We celebrate life, not death, and not evil. Kaya hindi po natin ipinagdiriwang ang kamatayan o ang kasamaan. Dahil tayo po ay mga tinatawag buhay na nilalang ng Diyos, nakakilala sa Panginoon. Amen? Ang ipinagdiriwang po natin, kaya minsan hindi ako sang-ayon sa All Souls Day, araw ng mga patay, araw ng mga buhay. Tradisyon siya pero wala sa Biblia. Pero maganda rin kasi pinapa-remind sa atin na may mga patay, may mga buhay naman. We celebrate life, not evil. Kaya huwag kayong mag-join sa mga Halloween party. Hindi natin pinagdiriwang ang Hades, pinagdiriwang ang kasamaan, kundi pinagdiriwang pa natin ang buhay. Dahil tayo po ay binigyan ng Diyos ako na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Pangalawang implikasyon po nito ay we have hope after death. Lagi pong may pag-asa pagkatapos ng kamatayan. Pag-anak ni Jesus. We can only have eternal life through our faith in Christ Jesus. Ang kailangan po natin talaga ay si Kristo Jesus. Kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang pangako ng Diyos. Kumusta po ang ating relasyon sa ating Kristo Jesus? Meron ba tayong relasyon talaga? Si Kristo Jesus bang naghari sa ating buhay o ang kasalanan? Tinalikdan ba natin ang ating mga buhay makasalanan at niyakap natin si Kristo Jesus? Hindi dahil po, ang minsan kasi dahil ang natay mo Kristiyano ka din, hindi ko totoo yun. Is personal, kanya-kanya naharap sa Diyos. Kaya, saan po tayo? Saan ba pupunta ang kaluluwa natin? Hindi po pagala-gala. Meron po siyang pupuntahan. Either sa paraiso, habang nag-aantay, o sa piling ni Abraham, o kaya sa Hades. Katulad ng pinuntahan ng mayamang lalaki na walang Kristo sa buhay. Walang hindi naman masamang maging mayaman. Ang pinag-usapan lang dito, kung iba ay namuhay sa kasamaan, meron ba tayong Kristo? Meron ba tayong pananalig kay Kristo Jesus? Amen? Tayo po ay manalangin. Let us pray together. Aming Diyos, aming Ama, sa aming pong paggunita ng araw ng mga patay o sa undas na ito, i-remind niyo po kami na kaming nabubuhay at salamat nga po na ipinakita mo kung saan kami pupunta po. Dalangin po namin, Lord, na tiyakin niyo po ang kaligtasan po namin. Siyasatin mo po ang puso ng bawat isa at makita namin sa liwanag ng katotohanan ng aming nainipahayag ngayon na matiyak na ba namin na pupunta ba kami sa piling ni Abraham o kaya pupunta kami sa daigdig ng mga patay o sa Hades. O Diyos, remember yung mga buhay pa ng mga kamag-anak po namin. Naalala po namin sila. Nais po namin silang ipakilala si Kristo Jesus, ang daan at ang kaligtasan. Sabi mo nga si Kristo Jesus lang, Panginoon, ikaw nagsabi na ikaw ang resurrection and the life. At sabi mo sa John 14:6, ikaw ang the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through you. Kay Lord, yun po ang puso po namin sa aming mga kamag-anak sa buhay. Maging kami rin na nabubuhay pa. Sabi mo, pinakita mo, Lord, sa amin na hindi namin pwedeng ipag-pray yung mga patay na ng kanilang kaluluwa. Kasi walang purgatory po, wala pong pag-alagala po. Meron at meron kaming kinalalagyan. Kaya Panginoon, tiyakin po namin ngayon maging aming mga kamag-anak na sila po ay makapunta po sa paraiso, sa piling ng Abraham, makapunta po sa iyong presensya. Kaya sa oras na, Lord, kami po ay nagpapakumaba at muling humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan po namin. At muli na inilalapit ang aming sarili, sinusuko ang aming buhay. Sa mga kapatid ko po dito na wala pang katiyakan ng kanilang kaligtasan, buksan niyo po ang kanilang mga puso't isip. Nawa makita kanila na ikaw po ang nagsabi, na ikaw lang ang tagapagligtas. Wala kami nagawang at I pray, Father, na magkaroon kami ng assurance of salvation, yung masigurado po. Hindi po kami nagmamayabang pag inaangkin po namin yung pangako mo na kung sino mang manalig sa iyo, ay bibigyan mo na maging karapatan na anak mo. Salamat po sa pribilehiyong yon. At kami tagapagmana sa buhay na walang hanggan dahil tunay mo nga itinuring kami na anak dahil pananalig namin kay Kristo Jesus. Dalangin po namin ang mga mahal namin sa buhay, sila man ay nakikinig o nakapakinig ngayon o hindi pa. Dalangin po namin na darating panahon na marinig po nilang magandang balita
ang dahilan kung bakit namin pagdiriwang ang Pasko na Kristo Jesus ay napunta dito sa lupa para kami iligtas at dalhin sa presensya ng Diyos. Salamat po at salamat sa pagpaliwanagan at pagkokorek mo sa mga maling isipan po namin. Nawa, patuloy nga, Panginoon, na naisin pa namin ang presensya mo. Naisin pa namin na makasama ka ngayon, bukas at magpakailanman. Itong aming samadalangin sa pangalan ni Jesus na siyang aming tagapagligtas. Tayo magsabi ng Amen and Amen.